2015, kung matatandaan po nung mga matagal nang sumusubaybay sa atin. 2015, halos araw-araw nating inuungkat yung ginawang raid. Ito, nasa internet pa yan, basahin ninyo. Naglabasan sa dyaryo yan. Sa Manila Police District, 2015, si Erap na presidente. Sabi ko sa inyo, simula nung si Erap maging presidente, mayor sa Maynila, biglang kagulat-gulat ang pagdagsa ng droga. Kahit nung presidente siya, mga kaibigan, ganun din ang nangyari. Ngayon, 2015, siya nakaupong mayor noon. Itong unit ng SWAT, SWAT ng MPD, matatandaan ninyo, ni-raid nila yung District Anti-Illegal Drugs Unit ng Manila Police District. Meaning to say, kasamahan nila yun. Magkaiba lang ng opisina. Pero dun din mismo sa building na yun, ng headquarters ng Manila Police District, ni-raid ng SWAT yung opisina ng District Anti-Illegal Drugs. DAID, kung tawagin nila, mga kaibigan. Binuksan yung locker. Nakuha doon nila 5 kilong shabu. Pagkatapos, meron 50 mil pesos. Pera, cash. Pagkatapos, may mga parapernalya. Kinasuhan lahat yun. 15 yung pulis na yun. Kinasuhan ng MPD. Pagkatapos, ang sabi nitong happy nila, dyan sa DAID, yung kasama sa droga, hindi yan. Shabu. Tawas yan. Siyempre, yung nahuli sa yung droga, proseso yun na kinakailangan ilaboratorio yung sample para malaman mo kung yung substance na yun na inuli sa'yo. Nilaboratorio, ang sabi nung legal chief ng MPD, hindi totoo yan, shabu yan yun ang nagpapatunay. Ngayon, ipinail sa City Prosecutor's Office. Wala na po nangyari. Ang tanong, nasaan itong mga pulis na ito? Ang balita ko noon, itinapon sila sa NCRPO. Lahat sila, 15 yun, yung pulis na yun. Tinapon sa NCRPO. Pagkatapos, na-interview ko yung sumunod na direktor. Pagkatapos na mahuli itong mga ito, hindi ako nagkakamali, Rolando Nana ang pangalan ng pumalit na direktor ng MPD, na-interview ko sa radyo. Dito, sa impilang ito, sa umaga. Tinanong natin, kayo ba kumusta na ho ba yung kaso ng mga pulis na hinuli sa drugs dyan mismo sa opisina ng Manila Police? Mabuti yan, banggit mo yan at hindi ko pa alam yan hindi niya raw alam. Pero lahat ng dyaryo lumabas yun Ito mga ito, kung magbaang-baangan parang si Bato. Ngayon, wala nang nangyari. Sino ang nakaupo na Chief City Prosecutor ng Maynila noon? Si Edward Togonon. Ngayon, yung taon din na yan, meron nag-file ng kasong libel sa akin.
isang gago, smuggler, at kartel. Kinasuhan ako ng libel. Di umatanda ko doon sa, pinadala sa aking, pinasasubmit ako ng counter affidavit. Di nagpunta ako para mag-submit at sumpaan yung aking salaysay, mga kaibigan. Wala pa, inaantay pa yung kinatawan, abogado nung nagdemanda sa akin, nakakwentuhan ko yung piskal na may hawak ng kaso. Hindi ko na sasabihin kung sino yun. Pero yung matinong tao yun. Sa kanya naman nagsimula yung kwentuhan hanggang sa itinanong ko sa kanya. Sabi ko, mawalang galang na po, piskal. Pwede ko bang matanong kung kumusta na yung nangyari dun sa kaso ng droga laban sa 15 pulis? Meron na ho bang resolution? Hindi ho ba matagal? Parang matagal? Alam niyo, sabi nung piskal, naku, huwag mo kong tanungin dyan, ha? Sabing ganun. Alam mo na, sabing ganun. Sino nakaupong city prosecutor? Yun, si Togono na nagmamalinis. Kumakandidato pang mayor sa Pasay. Ang damuho, mga kaibigan. Di ba yan din ang piskal? Kasunod nun, nangyari naman yung napatay namatay sa loob ng bilangguan, yung isang incheck na senior citizen na kinulong ng mga pulis. Ni-raid daw nila dun sa Santa Cruz, mga senior citizen. Nagbebenta raw ng droga. Sa tagal nakakulong doon, meron palang tuntunin na dapat palayain mo yung nagpapile ng, kung petition for review yun. Automatic, merong automatic na, review ang Department of Justice. Ang nakaupo, si Aguirre, mga kaibigan. Pinatanong ko rin kay Aguirre yan eh. Alam niyo nangyari, di ba yung 5 incheck, isa rin namatay sa loob ng kulungan. Sa sobrang init. Matatanda na, siyempre. Mga kaibigan. Ngayon, hindi pinalaya ni Togono. Siguro, may mga nag-aantay ng kwarta. Wala naghahatag ng kwarta. Hindi nakalaya. At yun ang naging dahilan para sibakin ni dating DOJ Secretary Aguirre yung si Edward Togonon bilang Chief Prosecutor ng lungsod ng Maynila. Itinapon yan sa probinsya. Bandang huli, nakahanap ng padrino na makabalik siya. Pagkatapos, sinabayan na niya ng maagang pagre-retiro. Dahil baka makasuhan pa siya. Di ba? Maraming lalabas na baho niya Mga kaibigan, inunahan niya. Tapos, kunyari, tumakbo rito sa Pasay. Mga kaibigan. Wala nangyari doon. Kaya ito yung sinasabi ni General Aquino. Hindi kaya ito rin, yung 15 pulis. Na nahulihan ng 5 kilo ng shabu. Tsaka magtataka kayo nung bago na upo si Presidente at tsaka bagong upo, naging sunod-sunod ang operation kontra droga sa Maynila. Lahat nahuhuli. Pero walang salarin. Siguro ito yung sinasabi naman ni General Magalong na pinakakawalan. Di ba ilang beses yan nagkaroon ng hinabol daw. Hinabol ng pulis, mobil, sasakyan. Pagkatapos,
Na-corner yung sasakyan, pero wala na raw yung driver. Binuksan daw nila yung compartment. Tapos puro shabu ang laman. Mga kaibigan, nangyari na naman yan. NBI naman, dito naman sa eskolta. Nakapara kay inabol daw nila, traffic daw. Nung pagpunta nila pagligo nila ng eskolta, nakita nila yung sasakyan, wala na rin yung driver. Puro ganon. Mga kaibigan, ang eksena, baga drawing. Ang daming pangyayari niyan. Kaya kapani-paniwala yung mga sinabi na yan ni General Benji Magalong at nitong si General o Director General Aaron Aquino ng PIDEA.